na international. Lasing nga tayo kakainom ng ihi, no? Ito basahin nga natin, no? Times up na kuya. Okay, tapos na ba? Opo. Okay. Ayan, doon natatapos ang unang rebuttal ni Kuya Lord of the Ring. Okay, ang susunod nating program ay tanungan. Okay, Kuya Red, handa ka na ba? Host, Oo nga pala. Sorry. Oo, nalilito na ako. Sige, Kuya Angkol, maglatag ka na pangalawa. Sige. Okay, sige. Alright. So, yung binigay ko kanina na kung sino yung founder ng Catholic Church, hindi giniba ng pulang ito. Pula ka pa naman pero hindi mo magiba yung puti. Ano ka ba? No? Pero, sabi niya, yung nasa na sila, 33 AD na itatag na daw ang MCGI. Paano ito? Paano ito nasusulat dito na noong saan na yun? Ito, Eli Soriano. Kailan ba nagtatag si Eli Soriano ng MCGI? No? Started a small group in 1977. Small group. No? Pero nagparehistro na siya sa SEC 1980s. May MCGI na ba dati? Wala pa. Dahil ang dating kinaaniban ni Eli Soriano ay yung sa Iglesia ng Diyos. No? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Haligi at suhay ng katotohanan, hindi MCGI. Hindi ata alam ang history ng MCGI. Red, mag-aral ka ng kinaaniban mo, Red. Huwag puro chismis. Diba? Buti pa ako alam ko. No? Sino nga bang founder ng MCGI? Or, sorry for the word, pero MCG gay. No? Hindi si Eliseo Soriano, hindi si Kristo. Tinanong natin, sino ang pangalan ng obispo nyo? Uy, hindi mo masagot kanina? Tapos sinagot mo na naman kanina na sila Pedro ay yung mga apostol? Aba, hindi ka lang MCGI. No? Hindi ka lang MCGI, naging INC ka na. Kasi inconsistent yung sagot mo. Red, dapat alam mo kung papaano yung mga galawan sa debate. No? Sabi niya, naging kaanib daw sila ng iglesia na kinaaniban ni Sostenes. So, kailan kayo naging kaanib? No? Kailan kayo naging kaanib? Wala pang ang MCGI sa 1901. Tapos sasabihin mo, naging kaanib kayo? Okay ka lang? Ay nako. Hindi mo nagiba yung stand ko. Matatalo lang ako kung meron kang mababasa na nagsasabi, founder of Roman Catholic Church is Tarpulano o kahit na sino. Buti pa ako. Kilala ko kung sino ang founder mo. Yung umalis sa Pilipinas dahil may legal issue. In short, may kaso. No? True Church ang ating pinag-uusapan dito. When we're talking about True Church, dapat ang founder natin si Kristo. Pero sa katunggali natin, no? Ang katunggali natin, hindi naman si Kristo ang founder nila. Sino? Si Eliseo Soriano. Anong puro adhong? Puro adhong ba ang magsasalita ng katotohanan? Ha? Asan ang adhong dun? Zama, mag-aral ka muna. No? Wala po akong sinasabing adhong. No?
Bakit? Totoo naman na umalis si Eliseo Soriano dahil mayroon siyang kaso. Sige, ibain nyo ang founder ng Roman Catholic Church. Sino? Sino? Kahit nga yung founder nyo, hindi nga kilala. No? Hindi nga kilala kung sino ang founder. No? Lakas ng loob pang makasabi. 33 AD. Iglesia ni yung pagkatatag nyo. Ando na kayo? Hindi pa nga nakasali si Eliseo Soriano sa dati niyang kinaaaniban noong 1880s. Ay, naku. Anong kaso? Isa na doon yung baka ma-censored. Next time na Okay, lang. time's up. Okay. So, salamat sa pangalawang papahayag. Ngayon ay dadako na tayo sa Q&A. Pangalawang cross-examination. Okay. Handa na ba kayo sa magkabilang panig? Yes. Alright. Red, pagka nagsalita ka na, ay mag-start na ang 5 minuto mo. Okay. Red, tatanungin mo muna si Lord. Andito sila. Tatlo ka na lang naman. Hello. Rinig ba ako? Gayahin mo na ng tatlo naman. Dinig kayo kuya pero marami kayo. Hindi magtatlo. maririnig. Mag-LTD na lang ako. Oo, kasi nonsense naman yung mga pinagsasabi nila eh. Umalis na rin yung ano nila. Tanong ko na Yung naman. yung Hindi, isa tanong sa ka. grupo. Okay, kuya Red, Tanong. magtanong ka. Time mo to para magtanong. LTD lang ako eh. Gayahin mo na lang. Okay. Pwede Sige, ba mute magtanong muna ka sa na. apostolic? Wait lang guys, mute muna sa apostolic. Ano Pwede. ka lang? Okay, mute ka muna, Red. Mag-LTD ka na lang. Sa apostolic. Okay, ano yan, okay. Maingay po, maingay. Mag-mute ka, Red, kasi maingay ka pa eh. So, kung sasagutin mo kung magtatanong ka, kung wala kang itatanong, siguro tatapusin na natin tong debate na to. Kasi wala naman daw siya itatanong kasi satisfied daw siya doon sa Kasi 10 nonsense yung dalawa eh. Umalis na yung isa nilang kampi. Talo dapat sila eh kasi umayaw yung isa eh. Pero hindi nagmamanila, di ba? Pero ganito na lang, Umasapan kasi okay? tatlo sila eh. Tapusin na natin Umayaw to. yung isa eh. At okay, tatapusin na natin to. Magpasalamat na lang kayo. Bawat isa, bigyan na lang namin. Hindi, Host, bigyan ba Kuya natin ng Apostolic, ganito. Total, ayaw naman magtanong ni Red kay Lord of Debate at Uncle Bob. So, si Red, maglatag siya at baka gusto naman magtanong ni Lord of Debate at Uncle Bob sa kanya. Kasi sige, sa yun, ayaw okay. magtanong eh, di ba? Yun? Para naman ano. Tama, okay. Kung ayaw mo magtanong, Red, maglatag ka na lang ngayon sa ikalawang representation mo. At saka sa presentation mo pala. At tatanungin ka naman pagkatapos mo maglatag ng dalawa. Yun yung para hindi naman unfair sa dalawa. Okay? Maglatag ka, Red. At pagkatapos tatanungin ka na ni Kuya Angkol at saka ni Kuya Lord of the Debate, Kuya Dino. Di ba umalis yung isa. Tatlo sila eh. Umayaw. Natakot. Ayaw na Bakit? sumuko. Umayaw na ba kami? Sumuko na siya ho, sumuko. Umayaw ba kami? Sumuko na, Umayaw ba sumuko kami, na. Red? Sumuko Hindi ba na si, tatlo si Red. Sumuko na siya. Umayaw ba kami, Red? Umayaw ba kami? Kasi umayaw Nandiyan yung pa isa, naman, tatlo Red, sila, ang dalawa, mas Red, maganda eh. ang Kung- tatlo eh. Hindi, Red, Kuya, ganito. Nandiyan pa naman yung dalawa. Hindi naman ibig sabihin natapos na yung debate dahil umalis yung isa. Correct. So meron ka pang dalawa. Meron ka pang dalawang patunayan mo na, sa debate kasi kailangan matapos din to. Paano ka makakapagsulat? Ikot ka. Kailangan matapos. Naumpisahan nyo na sayang. Sayang. Or baka na ano ka na? Ano, Red? Atras ka na ngayon. Nagdadalan ka lang. Ano Kuya Red, maglalatag ka ba o magtatanong sa dalawa na matapos ka? Magtatanong ka ba sa dalawang natira o maglalatag ka para ikaw naman ang tanongin ng dalawa? Sige, maglatag na lang ulit sila tapos mamaya magtatanong ako. Kuya Red, Hindi, nakapaglatag na yung dalawa. tapos na maglatag eh. Conclusion na nga lang sa kanila eh. May ginagawa kasi ako eh. Tapos Oo. na lang kwentang oras ko para Surrender ilan na sa siya, kanila. bro. Surrender.
So, Kuya Red, wala kang Hindi namin yung tatanong. dahilan. Wala nga. Wala kang itatanong kay Lord of Debate. Naglatag na siya. So, kung di mo napakinggan yun, eh, wala tayong magagawa. Importante, nakapaglatag sila. Correct. Oo. Kuya Red, may tanong ka ba kay Lord of Debate? Wala na, surrender na. Okay, Angkol, wala rin. So kung wala, ikaw Kuya Red ay maglatag ka ng 5 minuto at magtatanong sa'yo si Lord of Debate at Angkol para tapusin na natin. Kuya Red, Oh, sige, baka- 5 minutes, go. Baka si Bro Gino, Bro Birista, baka si Bro Gino sa baba, MCGI yan, Magtatanong na baka ako. gusto niya mag-proxy. Magtatanong na ako, magtatanong. Ayun, magtatanong na Ayan, ako. magtatanong naman pala eh. Oh, ganun, go, proceed. Okay, okay. Di ba? Sarap ito, alagaan ng mga bata Sa- talaga. O sige. Okay. Second Tanong. presentation na to, itanong kung ano yung gustong itanong. Tama? Ayun sa Oo. nilatag, of course. Kung sino Ayun sa kalaban mo, doon linata. ka magtanong. Ayun sa tema. Ayun sa tema. Ang Oo, tanong- hindi yung nilatag ang ng iba. Ang topic naman ay true church. Tama? Iwan ko sa'yo. Tama Sige, ba? sige. So, ano ka muna, Dino? Hmm. Magot ka lang. Ito naman. Mali, hindi yan ang Tinatanggap paksa. mo ba na ang topic Kundi ay ang true paksa church? kanina, mali. Ang sabi mo kanina, papatunayan mo ng MCGI ay tamang iglesia. Yan. True charge, true charge. Tama, true charge. MCGI. Pwede bang lisensya? Sabihin mo, may dadalhin ka lang Ha? sa Diyos. Specific eh. Wala na bro, surrender na. San? Ito na. May dadali lang po. Ay, moderator, running time ito ha. Running time. O sige, orasan mo na si, kuya, si Red. Para mag-start ang time niya. Sayang. Wala na. Talo na yan. Deklara nyo na. Paubusin lang muna yung time. Paubusin lang muna yung Sige. Sa MCGI, magtulong-tulong na kayo dyan sa baba. Ito, rebuttal tayo ah. Ang gagawin natin dito, kahit ano, pwede itanong basta nakaugnay sa paksa. Oo. Yes, At sa tema. saka sa Sa kalaban tema. niya. Sige. At saka sa kalaban niya, Purista, hindi niya pwede itanong sa akin ang stand ni Uncle kasi iba yung debate nila. Iba yung Siyempre, total, Oo. ikaw Baptist, tutulan mo na yung Baptist. Oo. Ayon sa paksa natin. Sa paksa kasi, true church eh. True church yan. Hindi naman siya busy eh. Nagpropita Google pa siya. O, tingnan mo oh. Ay, nako. Running time, ubos ng oras. Wala na siyang may tanong kay Uncle na. Taiman mo rin, Uncle. May minus time pa yun kanina. Okay. Tapos na ang oras na yan. Tapos na ang oras niya. Wala na yan. Hindi na maglalatag yan. Talo na. Okay na, Brother Purista. Ako? Okay. Magpapasalamat lang tayo, Uncle. Wala naman. Pasalamat na lang kayo. Ano na lang, Pasalamat. ano lang, conclusion lang tayo. Oo. Sige, kung gusto niyo mag-conclusion, ayan. Okay lang naman kay View. Ayun. Okay, sige. Maraming salamat sa unang-una sa Panginoon na kung saan initayo natin ang tunay na iglesia at yun ay hindi natutulan kahit sino po dito. At tawag na ito. At ang MCGI, of course, hindi talaga yung tunay na iglesia sapagkat atag lang siya ni Eliseo Soriano noong 1970. Kaanib po siya sa iglesia ng Diyos, suhay, haligit katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated na itinayo ng isang ministro na si Nicolas Perez na itiniwalag sa iglesia ni Manalo o iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo. Itiniwalag siya doon. Therefore, nag-desire po siya na magkaroon po ng sariling iglesia upang matustusan po ang sariling pamilya. At si Elisoriano ang naging bunga ng pangaral ni Yaon at sa kadalasan nagkaroon din ng personal interest ang mga miyembro at nagkabahabahagi at nagtayo din po si Soriano ng Member Church of God International. Nagsimula po sila sa maliit na grupo o tinatawag nating kulto. Pag sinabing cult, small group, no? Small group, kulto, unorthodox teachings,
na kung saan, na kung saan nagsimula ang pangangaral ni Eliseo Soriano sa radyo, ang dating daan, Jeremiah 6:16, nilakaran ng mga masasamang tao. So, ganun pa man, ang tunay na iglesia, kailangan po sa church age po mga kaibigan, ang mga isinugo ng ating sugo ng Panginoong Hesukristo na sinugo sa mga huling araw, kailangan mag-undergo po yung mga ngaral o maging mga miyembro ng water baptisms. Hindi pwede na hindi ka mag-undergo ng water baptism. At ang question pong napakalaking katanungan sa atin lahat, sino ang nagbautismo kay Eliseo Soriano sa Members Church of God International? Kasi si Nicolas Perez, ano yan tiwalag yan sa iglesia ni Cristo ni Ginoong Felix Manalo. So ngayon, ang nagbaptize sa kanya ay si Nicolas Perez, binautismuhan ng isang tiwalag, no? Pangalawa, kung kiniklaim ninyo ang talata sa Biblia nasa Korinto 1:1 hanggang 2, tanong, kailan si Eliseo Soriano pumunta po doon sa Korinto? At sino ang nagbaptize sa kanya? Ayan. At kailan siya binautismuhan sa Korinto? Yan yung mga malaking katanungan na hindi masagot, no? ng mga MCGI. At sabi niya pa kanya, tinanong siya doon sa 17th century o 18th century, tinanong siya kanina ni Brother Uncle, kung sino ho ba ang human pastor nila na mga nangangaral? Si Kristo daw. Tanong, nandyan pa ba si Kristo sa katawan during that time sa lupa? Wala na. Kaya malinaw po mga kaibigan na itong iglesyang ito'y huwad, tatag lamang ng tao at walang koneksyon sa mga apostol na nasa Biblia, walang succession. Kasi sabi ni Kristo in Ephesians chapter 3 verse 21, church by Christ throughout all of ages. So yung church daw po ni Christ umiiral sa lahat ng kapanahonan. Sa kanila ay putol. Iglesyang putol. Ayan, thank you so much. Oh, Uncle Bob, ikaw naman, 3 minuto, konklusyon. Alright, conclusion ko ay siguro dahil tinanong ko siya kung gaano kaliit yung paglalagyan, no? Yung sakto lang daw na makapag-inag siya. O di ilagay na lang natin sa posporo, no? Kasi hindi niya nasagot yung mga katanungan ko, hindi niya nagiba yung mga presentation ko, no? Wala. Easy. Tapos hindi niya alam ang history ng kanyang iglesia, ang kinaaniban. Wala. Sakong-sako. Ay hindi, pusporo. Siguro, dahil sa liit, pusporo na lang. Easy, easy game lang naman ang nangyari kanina. No? Ewan ko ba kung bakit anong nakain ng taong ito, kung bakit nanghamon ng 4 versus 1. Tapos hindi nga magiba yung mga presentation namin. Hindi magiba yung presentation ko. Yung mga tanong ko, hindi niya nasagot. Nonsense o wala ka lang talaga masagot kasi nga, kailan lang ba kayo naitatag? Ha? Kailan lang? 1977. No? Kahit nga kang Pastor Dino, hindi mo nga giba-giba eh. No? Tinanong ka kanina, isang talata. Bakit wala kang nabigay na isang talata? Members Church of International. Sorry ka na lang kasi hindi mo ko tinanong kanina. Napakaraming butas yung mga binigay ko. Kasi nga, hindi ka marunong. Mag-aral ka muna ng Art of Debate. Ang Art of Debate, para ka lang niyang nakikipagdigma. Dapat alam mo kung ano yung kalaban mo. Alam mo kung ano yung taktikang gagamitin mo. Kaya nga objection ako kanina, di ba? I'm just following the rules. Sapaw ka ng sapaw, tapos na yung time mo, hindi ka pa naghihinto magngaw-ngaw. Yan yung problema sa'yo. Yung pride mo, no? Sing laki ng head, pero yung brain mo, sing liit ng posporo. Kasi ba't ka pumayag
No? Ba't ka pumayag? 4 versus 1? Hindi ka naman si Ruben? Kang Ruben nga, 2 versus 1 nga lang yun eh. No? At salamat sa lahat, no? Salamat sa lahat ng nakinig. At ang Ayan, ito, maraming ayan, sa inyo salamat, ng Uncle. Posporo. At dyan nagtatapos ang ating ginagawang ambush debate sa pagitan ng MCGI laban sa Baptist at Catholic Church. So shout out sa ating 22,000 viewers na mga nanonood sa atin. Kayo nang bahala magdesisyon kung sino sa kanila ang tama o mayroon lamang tama.